Hello, welcome back to my channel. Sorry di ako nag-post first of all. It's been years since my last post, and the reason is that madami. Ang unang nag-trigger sa akin kung ba't ayaw ko na mag-post is nawala lahat ng files. Madami pa yun honestly, but nawala lahat ng files. As a long story short, nawala lahat ng files, and then di na ako nag-post. Anyway, as you can see sa title, I'm gonna share to you guys kung anong pinagdadaanan ng lalaki like me pag heartbroken, pag iniwanan. I don't wanna be too personal, honestly, ayoko pag-usapan, but this video just shows an insight kung ano pinagdadaanan ng lalaki kapag heartbroken siya. This is also not parang pity me or like something else. Literally, dinocument ko because I wanna show myself in the future, pag tinignan ko siya back, is ano pinagdaanan ko. Like honestly, yung pinagdaanan ko sobrang hindi ko akalain. Like, ano ko ba explain? Ang hirap explain. Basta lahat ng heartbroken dyan, alam ko kung ano feeling. Like, literal. I'm gonna talk over some of the videos para meron kayong at least context kung ano nangyayari. I'm gonna go by week. Sa tingin ko naman, madami nangyayari nung first week, second week, third week, fourth week. Ang dami nangyayari. First month, ang dami nangyayari, honestly. This video also shows nga kung ano yung nangyayari sa lalaki. At the same time, at the later video, I'm gonna give my advice kung anong gagawin mo pag broken ka. Anong wag mong gagawin pag broken ka. Just any tips sa mga may pinagdadaanan. Kasi literal, kahit yung mga people na nagsisurround sa akin, family, friends, kitang-kita na may pinagdadaanan ako. Sobra. Honestly, that's the purpose of this video. Like, lahat ng nakita mong vlogs ko dati hanggang ngayon, the purpose of ng mga vlog ko talaga is to store memories. Kasi tatanda tayo, hindi naman natin maalala lahat. Lalo na ako. Kahapon nga lang, hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Talagang to store memories and then look back in the future kapag, tanda ka na. Nagawa mo to? Nagawa mo yan habang broken ka? Nagawa mo yan habang puso mo wasak na wasak? Like mga ganun. Hindi ko alam. Honestly, dami nangyari. Just 1 month pa lang. Tutuloy ko siya, I think, for 3 months. Depende. Kasi I don't wanna dwell masyado sa past. Para na rin sa akin. But I guess this is a journey na samahan niya ko. Damdamin ang nangyari. And bago magsimula, sa lahat ng may pinagdadaanan, let time heal. Ano naman. Pero, dapat intentional. Hindi yung wala kang gagawin. Yan yung pinakamasamang gawin mo. Like, hindi ka mag-heal talaga. Let time heal, but intentional. Kasi, walang mangyayari kung tutunganga ka lang, di ba? Walang mangyayari. So, gawin mo lahat ng mga kaya mo, kahit wala kang kaya. Gawin mo lahat ng umalis sa kwarto mo. Yun yung una kong tip. But anyway, let's go. First week.
So I'm here with Christian, helping with my work. Alam mo, kung pwede lang, dito na ako palagi kay Christian. Ang lamig dito eh. Sarap eh. El Nino. Tapos dito, itong guy na to. Wala, akala mo lang pag hindi ako sa buhay ako madi-depress ka lang. Di-depress na ako. Eh syempre, wala siyang kasama. Diba? Sabi ko, ako na lang. May kasama ako. Sino kasama mo? Puso. Amen. Sometimes, well, di sometimes, pero often enough. Pero nakagan pala ako lately. Laban. Honestly, ba't ginawa ko lang talaga mag-vlog para, I guess, may kausap, may update. Ano na nangyari sa buhay. Wala man. Kailangan lumaban para sa sarili. I guess araw-araw it's a challenge. Keep up a head above water yung ulo ko. Hindi maluludod eh. So that's the first month ng pagiging heartbroken as a guy. As you can see, sobrang devastated ako. I'm just gonna say na it's okay to go through with this because you'll be stronger at the end. I honestly think na some people need this. Not necessarily, pero once na nangyari sa'yo, makikita mo kung paano. Makikita mo sa sarili mo kung paano mo i-construct yung buhay mo, kung ano yung gusto mo, kung ano yung gusto mo sa relationship. If you're gonna ask me, I'm still kinda okay, kinda hindi. I still feel the effect. Siyempre, effect. Kaya try ko maging happy day by day. Kaya try ko i-live yung reality na wala naman. I think that's the first thing para mag-heal ka. Isipin mo wala na talaga. I-accept mo talaga na wala na talaga. They made their decision, yung nag-dump sa atin. Wala kang magagawa. Ang kailangan mo lang gawin is kung anong kaya mong gawin na makokontrol mo, which is ano yung sa'yo. Ang gawin mo for this time being, be better. Focus on yourself, honestly. Yun lang ginagawa ko, nagpo-focus sa sarili ko. Tinatry ibalik yung mga habits ko dati. But yeah, anyway, sa mga go through ng gantong phase sa buhay nila, gantong sakit sa buhay nila, hindi ka mag-isa. Hindi ka mag-isa. Madaming taong dinadaanan din yan. Just let you know na yung pain mo, naintindihan namin. Naintindihan ng lahat ng mundo na dumaan dyan. Naintindihan namin. Kasi one thing na feel ko na parang wala nakaintindi. Like yung feeling na as in walang-wala ka sa buhay. Broken na broken ka, hindi ka maka-function kahit basic things.
Walang makaintindi. But I tell you, lahat, kagaya ko, at yung ibang taong dumaan dyan, alam yan. And we feel you. Okay? Go back to this video kung feeling mo wala nakakaramdam sa'yo. Or hindi ka naintindihan ng ibang tao. Another purpose of this video is samahan ka sa heartbreak journey mo. Para ma-feel mo na may tao rin na naintindihan ko. I guess one thing na realize ko during this first month is don't depend on people. Yun lang yun. Wag mo i-depend yung happiness mo sa kanila. Kasi paano pag nawala sila, kagaya nito? Paano kapag nawala, di ba? Baliw ka. Kasi yung future plans mo, yung future self mo, mawawala. So, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Hindi mo alam kung anong gagawin mo, anong goal mo na susunod. Kasi nawala. That's just it, nawala. So, don't depend on people too much. Mas magandang meron kang goal para sa sarili mo and meron kang goal para sa inyong dalawa. Wag mong wawalain yung goal mo. Yun. Wag mong wawalain yung goal mo. Or kung meron man, wag masyado yung dalawa kayo. Kasi kapag mas madami yun, paano kapag nawala? Yun na yun. Paano kapag nawala? Ay na rin yung pagkakamali ko kasi masyado ako nagdepende sa kanya. Hindi ako nakadepende. Pero the more na tumatagal, parang dumepende ako sa kanya, which is bad na. So don't do that. Always remind yourself na focus ka lang sa sarili mo para kapag nawala sila, hindi ka devastated, hindi ka mababalik. Ito na-realize ko in the first month, wag mong gagawin, okay? Don't text them. Wag mo nang gagawin yan. Ayun yung isa sa maling ginawa ko is to text them. Why? Kasi it'll just make it worse. And isipin mo to kung kaya nila, hindi ikaw i-text, bakit ikaw kaya mong i-text? Sila yung nag-dump sa'yo. Sila yung nag-dump. Isipin mo yun. Tapos kaya nilang hindi ikaw i-text. Kung araw-araw kayo nag-uusap, araw-araw kayo nag-text, araw-araw kayo ng bonding, then one day, ginawa nila yun, you should too. That's just it. You should too. Kasi, kung hindi nila kaya, nababalik sila. That's how you call it's meant to be. It's meant to be na maging kayo kung hindi niya kayanin na hindi ikaw i-text. I-text ka niyan. Kung meant to be talaga kayo. Ganun lang yun. Like, ito yung mali ko eh. Bakit ko kailangan i-force sarili ko sa taong ayaw na ako? Bakit kailangan mo force sarili mo sa ayaw ka na? Ano magagawa mo? Ayaw ko. Alam naman baguhin mo isip nila, di ba? Ayaw ka na eh. It's unfair kasi ikaw, well tayo, mga na-dump, ang future natin, pakasalan sila, mag-move out sa bahay, kasama sila, di ba? Like, meron tayong future sa kanila, tapos biglang gagawin nila yan, tapos kaya kang hindi text. That just mean hindi kayo meant together. That's just it. They are not the right person for you kung nakapag-move on sila kagad. Another thing that I realized during this 1 month heartbreak is some people don't value you. Some people just go in a relationship with you because of their feelings. That's just it. Love comes and go. But true love is when you choose that person at the end of the day, kahit anong mangyari. Yun. That's true love. Which is yun yung sa atin. Yun yung sa atin na dinam tayo. Kasi feel natin na kahit at the end of time, like, kahit mamatay tayo, sila pa rin pipiliin natin, right? Sila pa rin. Kahit na may mas better sa kanila, na mamimit natin, sila pa rin at pipiliin natin. At the end of the day, we will neglect those people na mas better kasi alam natin, in our bones, na sila yung para sa atin. O pinipili natin sila. Another example is kapag hindi na sila yung appearance nila kagaya ng dati na nagustuhan mo, if that's one of the qualities na nagustuhan mo, like naging ugly sila o fat, sila pa rin pipiliin mo. Kasi the end of the day, you still choose them and fix them kung gusto nila. Kung gusto nila like
pumayat o mag-workout. Tulungan kita mag-workout, diba? You still choose them kahit na nag-iba na yung appearance nila. That's true love. Last example is, kapag pagod ka sa trabaho, nafe-fell out of love ka kasi dahil sa buhay, and hindi na kayo masyadong nag-uusap kasi naging stable yung relationship nyo, nawala na sa honeymoon stage basically. Pipiliin mo pa rin siya and you will take care of her kahit pagod ka na. And then you will bring back the feelings na naramdaman mo sa kanya nung una kayong na-meet. Ganun ang true love. True love is still choosing that person at the end of the day. Yun na yung meaning. Kasi love comes and go, and mahirap magmahal ng tao na ganun yung feeling sa'yo. Like, paano kapag nawala yung feelings mo sa akin? Paano kapag nasa lowest point ka ng buhay mo? Paano kapag hindi mo nabibigay yung nabibigay mo dati sa kanya? Like, alam mo, paano kapag nagbago ka? Pipiliin ka ba niya? Diba? May nagbago sa'yo na ayaw niya. Pipiliin ka ba niya na ayusin ka? At kausapin kayo? I-fix yung relationship? O umalis at maghanap ng bago? Ano yun? True love is about communication. It's about working on things for the better for both of you and then individually. Yun yung maganda sa true love that you don't have something na magbe-benefit ka doon. Hindi yun yung iniisip mo. Ang iniisip mo, kahit na anong mangyari sa buhay, pipili mo pa rin siya. Kahit na may supermodel dyan, na may gusto sa'yo, kahit na may mayaman dyan na babae na may gusto sa'yo, kahit na pagod ka sa trabaho pero tinitake care mo pa rin siya, kahit na nawawala ka ng feeling sa kanya, pipiliin mo pa rin siya, and you will work that feelings ibalik sa'yo. That's just it. Love comes and goes. True love is about commitment. Yun yung sa atin sa mga nadam, sa mga na iniwanan. Committed tayo sa kanila eh. Problema lang, hindi pala sila committed. Yung mga promises nila sa atin, nawala. I guess yun yung masakit sa breakup na to. Yung mga promises niya, siya din hindi tumupad. Alas nakikita ko kung bakit yung mga ex nila gusto bumalik sa ibang ex nila. Yung mga nag-doubt. Pag healthy yung relationship. Kasi alam nila sila yung nag-sabotage eh. At when time pass, like ilang araw o months o years na nakalipas, alam nila sa sarili nila na sila nag-sabotage ng relationship nila. At alam nila maganda sana buhay nila kasi meron silang loyal, faithful na partner, pero sinabotage nila. At the same time, maybe another reason is the grass ain't greener on the other side. Akala nila kakala nila may kayang pumalit sa'yo, pero wala silang nakahanap na mas better side. Yun lang yun. Kung meron, then good. Wala kang magagawa. Hindi lang sila yung tao para sa'yo. Kasi kung para sa'yo nga sila, babalik yan sa'yo. Ayun yung mga na-realize ko on the first month. It's been quite difficult pa rin mag-function a bit, but the pain is not extreme than etong first month. I still sometimes cry here and there. Di makatulog din minsan. Walang ginagawa din minsan. Pero tinatry ko umalis ng bahay and mag-work and mag-workout, mag-jogging. Like, tinatry ko maging better. Tinatry ko mag-focus sa sarili ko. Kasi yun lang talaga magagawa mo during this time. Maging better. And focus ka sa sarili mo. Kasi at the end of the day, kung bumalik sila o hindi, much better ka than before. More happier ka than before. And you have this knowledge na nga after the breakup, yung mga gusto mo sa tao. Yung mga kailangan mong gawin, yung mga mistakes mo, ayusin mo, yung mga na-learn mo during the relationship at yung pagka-breakup, yung mga na-learn mo, meron ka ng knowledge ulit para
maging better sa susunod. Kasi kahit bumalik siya ngayon, ay kagaya sinabi ni Luma, it doesn't fix the pain kahit bumalik siya ngayon. I just need to get through this. I-bring back yung dating self ko. Yung dating independent, dating motivated sa buhay. I-bring back yung lakas ko, yun lang. And yun yung kailangan mong gawin. If you're heartbroken, yun yung kailangan mong gawin. Bring back yung sarili mong kaya mong tumayo mag-isa. Yung sarili mong motivated, yung sarili mong confident ka na mag-isa. Kaya may mga taong hindi ganon. Yung mga taong dependent pa rin. I'm just gonna say, try to be alone. Honestly. Try to be alone and reflect. Try to be alone and heal. Kasi hindi mag-heal yan kung meron ka palaging taong kasama o ka-relationship. Hindi nila ma-fix yan. It needs to be you para ma-fix yan. Tapos naisip ko, if I bring back time, ma-fix ko ba yung relationship namin and hindi mag-break up? No, I can't. Because she chose that. Yun eh. She chose that path. Yeah, may some points na may ginawa kang mali. But you can't force people na tempt sa temptation. Sabi ng iba, tinest sila ni God sa relationship na meron siya. And nag-fail siya para maging sa'yo. Kasi lalakas lang naman ng relationship niyo kung at the end of the day, you will still choose that person. I hope you feel less lonely sa pinagdadaanan mo o pinagdaanan ko. I hope na this makes you feel like you're not crazy. Kasi ako feel ko talaga nababaliw ako nun. So I want to add my experience para you guys ma-feel nyo na para you got this. Okay, you got this. Just let time heal, pero intentional. Kailangan umalis ka ng kwarto mo. Kailangan may gawin ka. That's just it. Kailangan mag-workout ka. That's the one thing I need you to do. One thing. Like, pinaka-prioritize. After mag-break up, mag-workout ka. Kasi lahat ng galit mo, lahat ng sadness mo mawawala doon. Comment down below kung anong gusto or suggest kung anong gusto nyong video makita sa akin next. Because I'm gonna continue this. I miss vlogging, so I'm gonna continue this. And then that's all. I hope you guys heal.